Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Pagkamatay ni Joiada, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Nagbalik sila sa paglilingkod sa mga aseras at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ng taga-Huda at mga taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya. Gayunmay, hindi sila nakinig. Dahil dito, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias na anak ng saserdoteng Joiada. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, "Ito ang sabi ng Diyos, bakit ninyo nilabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak sapagkat itinakwil ninyo siya? Itatakwil din niya kayo." Ngunit nagkaisa ang mga tao at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lamang naalaala ni Haring Joas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Joiada na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kaniyang sinabi, "Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa niyong ito." Nang matapos ang taon, si Joas ay sinalakay ng hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila'y ipinadala sa hari sa Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga Siro ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Huda, sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Joas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga Siro si Joas na may sugat na malubha. Ngunit pag-alis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiginti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Joas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David, ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang buhay pa ang saserdoteng si Joiada, maganda ang pagpatakbo ng kaharian. Ang mga tao at ang hari na si Joas ay ginagabayan ni Joiada. Ngunit nang mamatay na si Joiada, nagbago ang mga tao. Bumalik sila sa pagsasamba sa mga Diyos-Diyosan ng Asira at ng Baal. Itinakwil na nila ang bahay ng Panginoon. Dumating ang parusa ng Diyos sa mga taga-Huda at taga-Jerusalem. Nagpadala ang Diyos sa mga propeta upang babalaan sila. Ngunit hindi sila nakinig. Nagsalita si Zacarias, anak ng saserdoteng si Joiada, "Sapagkat itinakwil ninyo ang Diyos, itatakwil din niya kayo." Ang sabi niya, sa halip na makinig sa kanya, binato nila si Zacarias hanggang ito ay mamatay. Wala silang utang na loob kay Joiada na nagpalaki sa hari at nagtalaga sa kanya. Pinatay nila ang kanyang anak. At nagkatotoo nga ang sinabi ni Zacarias, sinalakay ng mga taga-Syria ang Jerusalem,
Kahit nakakaunti lang ang mga sumalakay, nagtagumpay sila. Natalo ang Jerusalem at sinamsam nila ang lungsod. Iniwan nila si Haring Hoas na sugatan. Pagkaalis ng mga taga-Syria, pinatay ng mga lingkod ng hari si Hoas at inuluklok na hari si Amasiya, isa sa mga anak niya. Ang kasaysayan ng Israel ay kasaysayan ng katapatan at kataksilan. Ang nakakalungkot at nakakagalit ay ang katapatan ay sinusuklian ng kataksilan. Ito ay maliwanag sa kwento ng paring si Joiada. Tapat siya sa Diyos. Inalagaan niya ang batang hari sa bahay ng Panginoon. Siya ang nagplano na ang batang ito ay maghari ayon sa pangako ng Diyos, na isa sa mga lipi ni David ay maghari sa trono sa Jerusalem. Siya ang nanguna na ang mga tao ay magtipan uli sa Diyos. Talagang sinikap niya na ilagay ang hari, ang kaharian at ang mga tao sa landas ng tipan. Pero anong sinukli sa kanya? Tinalikuran ng mga tao ang kanilang pagtitipan sa Diyos nang siya ay mamatay at nagsamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ano naman ang makukuha nila sa pagsamba sa mga hindi totoong Diyos? Wala. At pinatay pa nila ang anak niya na nananawagan sa kanila na bumalik loob na sa Panginoon. Nakakalungkot at nakakagalit. Kaya tuloy dumating ang hindi maganda kasi hindi rin maganda ang kanilang ginawa. Natalo sila ng mga kaaway at sinamsam ang kanilang lungsod. Ang taksil na hari ay pinatay ng kanyang mga tauhan. Nagbubunga ng masama ang ating kasamaan. Kumikilos ang katarungan sa mundo. Kailan pa tayo natin ito matututunan? O Diyos ng katarungan, tulungan mo po ninyo kaming pahalagahan ang katarungan at ipagtanggol ito sa halip na ito ay talikdan. Pananagutan namin ang lahat ng kasamaan na aming ginagawa. Matakot sana kami sa iyo, o makatarungang Diyos. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.